Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga ka-review natin, ang demonyo sa West Philippine Sea nagisa sa sariling mantika. Nako po, yan mga ka-review natin. Patungkol po riyan ang ating pag-uusapan mula kay Mon Cordel Info TV. Yan mga ka-review natin, i-like po natin, no? O yan mga ka-review, mag-subscribe na po kayo. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Mon Cordel Info TV. Yan mga ka-review natin. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review. At eto na, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Muli na naman nagbanggahan ang China at Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi sa banggahan ng barko, bagkus sa banggahan ng salita. Sa pagkakataong ito, yan ang bibigyan natin ng koro-koro. Sa naganap na 15th South China International Convention na ginanap sa Hanoi, Vietnam, nagkaroon ng pagkakataon na magsalita ang Pilipinas. At sinabi ni Commodore G. Tariela na ang China ay hindi sumusunod sa base rules order ng karagatan ng South China Sea, bagkus gumagamit sila ng intimidation at aggression sa maliliit na bansa tulad ng Pilipinas. Ganon din sinabi ng ating Commodore na nag-i-evolve ang kapangyarihan ng Coast Guards ng bawat bansa mula sa maritime law enforcement at marine environmental protection at maritime safety ay ginagamit na ang Coast Guard sa paggigit sa teritorya ng isang bansa, bagay na ginagawa ng China sa West Philippine Sea, na kung saan ang mga hakbang ito ng China ay nag-i-escalate ng conflict sa pagitan ng Pilipinas at China. Ngunit pagkatapos ng privilege speech ni Commodore J. Tariela ay nagtanong ang ex-China Colonel at sinabi na tila baga pinapalabas ng Pilipinas na sila ay anghel sa South China Sea at ang China ang tila baga lumalabas na masama sa South China Sea. At sinabi rin ng ex-colonel na bakit barbaric ang hakbangin ng Pilipinas sa mga Chinese fishermen sa South China Sea. At inungkat ng ex-China colonel ang pagkamatay ng isang fisherman noong taong 2000 at taong 2013. Ngunit sa pagkakataong yan, agad bumuelta ang ating Commodore at sinabi na ang mga insidenteng pagkamatay ng isang Chinese fisherman sa baybayin ng Pilipinas noong 2000 at taong 2013 ay inaksyonan ng Pilipinas at binigyan ng solusyon ng Pilipinas sa pamagitan ng diplomasya. At sinabi rin ng ating Commodore na gumagamit ka ng barbarism salita sa hakbangin ng Pilipinas. Sinabi ng ating Commodore, maituturing na isang barbaric ang isang bansa kung ang isang bansa ay hindi marunong sumunod sa rules-based order ng South China Sea. Bagkus ito ay gumagamit ng intimidation at aggression sa isang bansa. So yan mga ka-review natin, totoo po yan, no? Talagang itong China is agresibo naman talaga sila, diba? Dito sa pangangamkam ng mga kapitbahay na teritoryo, no, mga ka-review, mga kapitbansang teritoryo nila, no. Isa na nga po tayo dyan sa biktima mga ka-review natin, WPS, no. Inaangkin na po ng China. Yan mga ka-review natin, talagang napaka ano po ng China, no, napakasama po talaga ng kanilang mga inaano dito sa atin, no. At ito na nga, sinasabi nila dito sa naging anong ito, pagpupulong ito, na masama nga talaga ang Pilipinas. Pero yan mga ka-review natin, ano sa palagay niyo kaya masama talagang Pilipinas? Yung ano ko kasi mga ka-review, nang naiisip ko kasi, bakit tayo susuportahan ng buong mundo na, ba? Kung ganun tayo kasama. Ang Pilipinas po ay sumusunod lang po sa international law, 'di ba? Sinusunod lang natin 'yon para walang problema. Kaso nga lang mga ka-review natin, talagang matitigas ang ulo itong mga incheck na ito mga ka-review natin, no? At gumagawa sila ng mga paraan para tayo ay
masakop nila yung teritoryo, no? Grabe, grabe po talaga yung ano ng Chinese, no? Pati dito sa mga ganitong venue, mga kaibigan natin, isinisiraan ng ating bansa. Nako po. Kung kaya't para sa ating mga netizens, sino ang barbaric sa South China Sea at sino ang anghel at demonyo sa South China Sea? So yan mga kaibigan natin, sino po ang anghel sa South China Sea or demonyo daw mga ka-review dito sa South China Sea, ano mga ka-review natin. So yan mga ka-review, no? Ano po ang inyong masasabi dyan sa mga binitawang salita ng China? Tayo daw po ay barbaric kung gumalaw, kung sa South China Sea. Kung ating pagbabasihan ang hakbangin ng China at hakbangin ng Pilipinas ay malayong agresibo ang ginagawa ng China laban sa Pilipinas. Maging ang pagkamkam ng China sa ating mga teritoryo at pagpapatayo nito ng artificial island sa ating mga baybayin ng illegal ay isa ng maituturing na barbaric dahil ito ay hindi sumusunod sa international maritime law. Pilit nilang kinuha at illegal na kinuha ang ilan sa ating mga teritoryo na labag alinman sa sinusunod na mga patakaran sa South China Sea. Ganon din kitang-kita na nagkamali na nga at kitang-kitang inaagaw ng China ang ilan sa mga teritoryo ng Pilipinas, ngunit ang Chikwa ay hindi humingi ng kapatawaran at kusang ibalik ang mga kinuhang teritoryo o di kaya magbayad sa mga sinira nitong teritoryo ng ating bansa, bagkus iginigiit pa rin ang mali nilang paniniwala na pag-aari nila ang South China Sea, na kung saan lubos na tinututulan ito ng karatig bansa ng South China Sea tulad ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia at Indonesia. Kasama na rin dyan ang United States of America, Australia, United Kingdom, Japan at ilang bansa na tumututol sa maitim at makasariling pagkamkam ng China sa South China Sea. So yan nga po mga karib natin, no? Yung naisip ko lang kanina mga karib about dito sa meeting nila, no? Dito sa Taiwan, mga karibyo. Dapat siguro mga karib yung pinag-uusapan dyan mga karib natin, kung papaano masosolve yung ganitong sigalot mga karib natin. Kaso nga lang, inunahan po ng China mga karib natin, no? Parang instead na mag-propose ng mga, di ba? Pag-aayos ng mga proposal, no? Peace talk, ganun ba mga ka-review? Ang kanila tuloy inilatag mga ka-review kung gaano daw di umano kasama ng ginagawa ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Nako po mga Chekwa kayo, wag niyo naman po kung baliktarin ang sitwasyon. Sino po ba itong nanghaharas? Sino po ba itong nangaangkin ng teritoryong hindi naman sa inyo? Kaya nga inaangkin ninyo kasi hindi nga po sa inyo. Diba? Dapat sa mga ganitong forum mga ka-review, peace talk ang pinag-uusapan. Hindi po yung sisiraan mo yung isang bansa, no? Mga ka-review natin. Napakawalang respeto mo naman, no? China. Kung pati dito, no, sa mga ganitong pagkakataon, sinisiraan mo pa rin ang bansang Pilipinas. Ang mga hakbang ito ay kalidad at pag-uugali ng isang barbaric. Kung ikukumpara natin ang insidente ng Pilipinas noong 2000 at 2013 sa pagitan ng mga fisher folks ng China, ay binigyan natin ng magandang solusyon at diplomatic solution ang mga biktimang mangingisda. Hindi tulad ng Chikwa na maging hanggang ngayon ay patuloy na kinakamkam ang ating mga karagatan, bagkus kitang-kita na at sinasabi ng international law at ng UNCLOS ay patuloy pa rin silang gumagawa ng mga illegal sa ating mga baybayin. Batid natin na sa pagsagot ng ating Commodore J. Tariela sa tanong ng isang ex-China colonel ay may tuturing na tagumpay at tama pabor sa ating bansa. Maging sa palitan ng salita, makikita ang aggressiveness ng pagtatanong ng ex-China colonel nang sabihin niya na bakit barbaric ang ating bansa
sa nangyaring insidente noong 2000 at 2013 sa mga Chinese fishermen. Ngunit mahinahon at mas magandang sagot ang ibinigay ng ating komodor. Kung kaya't ang sigaw ng mga Filipino netizen, sino ang barbaric sa South China Sea at sino ang demonyo sa South China Sea? Siyempre ang bansang mananakop at ang bansang hindi sumusunod sa Maritime International Law at pilit lang iginigiit ang kanilang sariling batas sa South China Sea na ito ay hindi katanggap-tanggap sa Pilipinas, Malaysia, Vietnam at Indonesia maging ang international community. Nakikinita natin na sa palitan ng sagutan ng ating komodor at ex-China Colonel ay nagisa ang ex-China Colonel sa sariling mantika dahil sa agresibo nitong tanong sa ating komodor. Nakikinita natin dito na ang hakbang ng ating bansa ay mas tuwid at tama dahil ito ay sumusunod sa mga international law at anumang insidente na kinakaharap ng Pilipinas sa ating mga baybayin ay binibigyan ito ng diplomatikong solusyon. Ito ang mga katangian ng isang bansa na ang ating bansa ay isang professional at malinis gumalaw sa mga hindi inaasahang insidente sa ating mga baybayin. Maliwanag pa sa sikat ng araw na ni kailanman hindi madidemoralize ang ating mga bansa at leader ng ating bansa dahil sa mga agresibong tanong at agresibong statement ng China. Patunay lamang kung ang Pilipinas ay nasa tama at ito ay nasa katuwiran. Hindi natin hahayaan na tayo upakan ng mga salitang hindi magaganda at bastusin na lamang ang mga hakbangin ng Pilipinas na ito naman ay tama at makatuwiran. So yan mga ka-review natin, talagang walang humpay ang propaganda ng China. Alam niyo po mga ka-review natin, gusto na po nilang siraan tayo dito sa forum na ito mga ka-review. Doon sa mga taong nakapaligid or doon sa mga bansang umattend dito sa pagpupulong na ito. Pero hindi po sila nagtagumpay sapagkat imbis na tayo po ang ibaba nila, mga ka-review, tayo po yung siraan nila. Mukhang bumabalik sa kanila yung mga sinasabi nila mga ka-review natin. Kasi hindi naman ginagawa ng Pilipinas yung mga sinasabi ng kernel na yun. Retired kernel mga ka-review ng China. Mukhang hindi pa siguro alam ng kernel na ito, mga ka-review natin, yung mga ginagawa ng kanyang mga, di ba, dating tauhan o ano ba, kanilang mga tao dito sa West Philippine Sea, di ba, talagang bumalik nga sa kanila yung kanilang mga sinabi mga ka-review natin. Sinasabi nila na tayo daw ay barbaric kung, di ba, gumalaw dito sa West Philippine Sea. Which is na sila naman ang gumagawa ng mga agresibong movements, di ba? Tayo nga po ay walang ginagawa mga ka-review natin di ba? Wala po. Yun lang po yung nagtanggal tayo ng mga floating barriers mga ka-review natin. Di ba? Doon lang tayo ba? Hindi naman yung harassment mga ka-review. Sila nga pinauuwi pa yung ating mga mangingisda, di ba? Binubuntutan pa hanggang makalabas diyan sa sa bahura na yan, mga ka-review na yan, di ba? So yan, mga ka-review natin, ano po ang reaksyon dito sa naging balitang ito, Dito sa naging balitang ito, na talagang, eto, ang demonyo sa West Philippine Sea ay nagisa sa sarili niyang mantika. Malamang na magigisa. Walang alam ang kernel na ito, mga ka-review, sa kanyang mga pinagsasasabi, Talagang, siguro ko itong kernel na ito, mga ka-review natin, nasa opisina lang. At hindi gaya po ng ating mga opisyalis ng Pilipinas, hands-on po, pumupunta po sa West Philippine Sea. Tinitingnan kung ano po ang nangyayari sa grounds. Diba mga ka-review natin? Yan mga ka-review natin, kung ano man po ang reaksyon, i-comment lang po para at alam po ng ating mga kababayan ang inyong mga nararamdaman sa balitang ito. Yan Sino daw po, nagtatanong kanina, sino daw po ang anghel at demonyo dyan sa West Philippine Sea? Alright mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin, at huwag din pong kalimutang mag-subscribe kaya Mon Cordel Info TV. Yan mga ka-review natin, nasa description po
ang full video link ng balitang ito. Mag-subscribe na po kayo, Mon Cordel Info TV. Maraming salamat po.